Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak, ang mamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapuri ay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na mga misteryo. Panginoong Hesus, naparito ka upang palayain kami sa aming pag-aalipin ng demonyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ipinamamagitan mo kami sa Diyos Ama. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, binibigyan mo kami ng biyaya at pagkakataon nang sa gayon ay magbunga kami ng kabanalan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ang nag-aalaga sa kawan ng biyenan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog.
Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Kataka-taka ito. Tignan ko nga mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises." "Ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay." Sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos nila Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ito rin ang pag-alala sa akin ng lahat ng salinlahi." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw ang aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksiyan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo ang nangyayari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabinyagan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkain espiritual
at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumabaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mabuto. Ang mga nangyaring ito'y babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kaya nga, mag-ingat ang sino man nag-aakalang siya'y nakatayo. Baka siya'y mabuwal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghati at papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Sinabi ng buong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghari ng lubusan, ang buong Diyos na may kapal. Luwalhati at papuri sa iyo, Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakasisikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayin ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mga pagbasa po natin sa linggong ito
ay paanyaya para natin talikdan ang ating mga kasalanan. Sa simula po ng 3 linggo ngayon ng Kwaresma, mayroon po tayong dapat na sagutin, harapin, pagnilayan ang ating 3 katanungang ito. Una, talaga bang nais niyong mapalaya sa kadena ng kasalanan na pumupulupot sa inyong puso? Nandoon po ba yung ating masidhing kagustuhan na iwaksi ang mga kasalanan at kasamaan na ito sa ating buhay, sa ating pagkatao? Kadalasan po, hindi po natin magawa dahil hindi naman tayo umaako ng pagkakasala. Hindi naman natin inaamin na tayo ay makasalanan. Ano ang narinig natin sinabi ni Jesus? Akala niyo ba kaya't sinapit ng mga taga-Galilea ang pagpapatay sa kanila ni Pilato at hinalo ang kanilang dugo sa dugo na kanilang inihahandog? Ibig sabihin ba sila ay mas masama kaysa sa inyo? At yung 18 taong nabagsakan ng tore sa Siloe, akala ba ninyo sila ay mas higit na makasalanan kaysa sa ibang nakatira sa Jerusalem? Ang sagot ng Panginoon, parehong hindi. Ngunit kung hindi nyo pagsisisihan at tatalikdan ang inyong mga kasalanan, kayo ay mapapahabak din. Tignan po natin bakit napakahirap sa buhay natin na iwaksi, tanggalin ang mga kasalanan. Alam naman natin kung ano ang masama, ano ang mabuti. Pero ang mas pinipili nating gawin, ang pinipili nating sundin na gawain sa ating buhay ay yung taliwas sa turo ng Ebanghelyo. Dahil wala tayong tunay na kagustuhan at pagnanais na magbago, magbalik loob sa Diyos. Kaya po lagi nating tatanungin, nais ko na ba talagang magbago? Nais ko ba talagang iwaksi ang kasamaan sa aking buhay? Nais ko bang mapalaya sa kadena ng kasalanan na nakapalupot sa aking puso? Ikalawang tanong, may kakayahan po ba akong tanggihan at tutulan ang lahat ng mga tukso na dumarating sa aking buhay? Dalawa po ang nangyayari sa atin. May pagsubok, mayroon tukso. Ang pagsubok galing sa Diyos, ang tukso galing sa demonyo. Ang pagsubok ay napakahirap. Nandiyan yung magkakaroon ka ng sakit na malala. Ang iyong asawa, bata pa o anak ay magkakaroon ng kanser o iba pang malubhang karamdaman. Nandiyan yung bigla kang mawawala ng trabaho. Paano na ang iyong pamilya? Nandiyan yung ikaw ay mapapahiya, mapapaghusgahan ng isang krimen na hindi mo ginagawa. Mga pagsubok. Pero ano yung mga tukso? Naku, kasarapan. Kamukha ng tukso na dinanas ni Jesus nung unang linggo ng Kwaresma nang siya ay nasa ilang. Kasarapan, kapangyarihan, karangalan. Ano po ang ating pinakikinggan? Kadalasan, yung kasinungalingan ng demonyo, yun ang ating pinaninindigan. Kaya't wala na po tayong kakayahan para iwaksi, para labanan ang mga tukso sa ating buhay. Dahil mas nakikinig tayo sa kasinungalingan ng dyablo kaysa sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ikatlong katanungan, sino po ang ating tinatakbuhan? Si Jesus ba
sa oras ng ating kagipitan, sa oras na hindi na natin alam ang ating gagawin, o ganun pa rin. Kung sino yung mga idol natin, kung sino yung ating fina-follow, kung sino yung mga celebrity, kung sino yung mga talagang iniidolo natin, tinatawag pa nating idol, no? Yun ang ating mga sinusunod. Kapag wala na tayo, gipit na tayo. Si Jesus ba ang ating tinatawagan? Kaya't anong narinig natin sa talinghagang ibinalita niya, ibinahagi niya sa kanyang mga alagad? Nang nais na may-ari ng puno ng igos na patayin ang puno dahil hindi ito namumunga, namagitan ang hardinero. Huwag po muna, bigyan po natin ng pagkakataon. Lalagyan ko po ng pataba, aayusin ko po, bubungkaling ko ang lupa. Baka naman, siya ay mangunga na sa susunod na taon. Kung hindi po, mangyari na ang mangyayari sa kanilang kapahamakan. Mga kapatid, narito po ang ating Panginoong Hesukristo na laging namamagitan sa atin sa Diyos Ama. Ang sinasabi ng Diyos, katarungan sa kasalanan kanilang ginawa. Ang Panginoong Hesus, habag, awa, pag-ibig, pangunawa sa mga taong makasalanan, katulad mo, katulad ko. Lahat po tayo ay kailangan ng isang tagapamagitan. Kailangan natin si Jesus. Siya lang dapat ang ating tinatawagan kapag wala na tayong magawa sa ating buhay. Siya ang magpapalaya. Siya ang lalaban sa mga tukso sa ating buhay. Siya ang lamang ang ating dapat tawagin. Kapag meron po akong nakitang mga mayayaman na tao, mga nanay, mga tatay, sa mamahalin kasama ng mga relo o pulseras sa kanilang mga kamay, at meron doon makikita mo isang ordinaryong pirasong tali, napaka-cheap na ginawa lamang ng isang ordinaryong tao, sasabihin nila, ito ang pinakamahalaga sa akin. Gawa ito mismo ng aking anak. Regalo niya nung birthday ko. Ito po ang ikinalulugod ng Diyos sa atin. Simpleng pagsusumikap ng pagbabago na talikdan ang ating mga kasalanan. Ito ang kalugod-lugod sa Diyos. Ngayon pong 3 linggo, huwag lang nating harapin ang 3 katanungan. Huwag lang nating pagnilayan. Pagsumikapan po nating isabuhay nang magkaroon tayo ng pagpapanibago sa ating pagkatao. Amen. Bilang isang kawad ng Diyos, sama-sama po nating ipahayag, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa mga bubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinapaalala sa atin ng talinghaga sa Ebanghelyo ngayon ang ating tungkuling mamunga ng kabutihan sa ating buhay.
kumikilala sa ating kahinaan, tayo ngayon humiling ng tulong ng Panginoon para sa atin at sa lahat ng tao. Ating itutugon, mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Naway, ang simbahang Katolika sa pamumuno ng Santo Papa at lahat ng mga obispo ay tapat na tumupad sa kanyang misyong mamunubay sa mga tao tungo sa kaligtasan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Naway, lahat na nagdurusang pisikal o espiritual ay magtiwala sa Diyos at magtamo ng tulong mula sa kanilang mga kapatid. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Naway, dinggin ng lahat ng makasalanan ang panawagan para sa pagbabagong loob at talikdan ang kanilang maliit, masamang pamumuhay. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Naway, tulad pagkapag-alaga ng ubasan sa talingaga ni Jesus, ipagdasal natin ang ating mga kapatid at tulungan silang lumago sa kabanalan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Naway, magbunga ang lahat ng tapat na pagsisi, pagbabalik loob, at masiglang pagtataguyod sa kabutihan ng pamayanan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Para sa lahat ng pamilyang hindi nagkaasundo, naway, maatagpo sila ng lunas sa kanilang mga sugat sa pamamagitan ng kapatawaran, pagtuklas sa yamang panloob na taglay ng bawat isa sa kabila ng kanilang magkakaibang pananaw. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. O Diyos, napakatyaga mo sa amin, sa aming katamaran at mga pagkukulang na moral. Tibayan mo ang aming kapasiyahang manuntun sa tunay na Kristiyanong pamumuhay na puno ng mga masasayang pagkakawanggawa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na siyang naming huwaran at tagapagligtas na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Pag-aalay namin sana ay kalugan mo, isang bayanan at pupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag na bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos, Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapaghiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkakamaawain ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Elias na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Mahal tayo ng Diyos, hindi dahil tayo ay mabuti. Mahal tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. Nananalig sa kabutihang ito, mga has tayong tumawag sa Diyos bilang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananapikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapuyahan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming napakarami at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Ibahagi natin sa ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo. Cordero
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nagpaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inaanyayahan niya sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalu-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panahon po ng pagninilay, pagsisisi at pagpapatawad. Sa panahong ito ng Kwaresma,
maglakbay tayo patungo sa bagong simula, maging isang Veritas Eucharistic Advocate at dumalo sa ating Healing Mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue, Corner EDSA. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at Mass sponsor o love offering. Tumawag lamang po sa Religious Department 8-925-7931, local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Renee Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipan ng Diyos na kapiling niya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.